Milyon-milyong Pilipino ang naapektuhan ng high blood pressure o mataas na presyon ng dugo. Ngunit marami ang hindi nakakaalam na may mga halamang maaaring makatulong sa kalusugan ng puso na tumutubo lamang sa paligid ng kanilang tahanan. Ang ilan sa mga tradisyonal na halamang gamot na ginagamit na sa loob ng maraming henerasyon ay naglalaman ng mga natural na sangkap na maaaring sumuporta sa maayos na kalagayan ng ating cardiovascular system. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing panoorin ang buong video hanggang sa dulo. May ilan sa mga halamang pag-uusapan natin ngayon na maaaring nasa kusina mo na o tumutubo lamang sa labas ng iyong bahay at maaaring hindi mo pa alam kung gaano kalaki ang maitutulong ng mga ito sa pagsuporta sa iyong kalusugan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ilang halamang gamot sa Pilipinas na maaaring makatulong sa pagsuporta sa mga taong may mataas na presyon ng dugo o mas kilala bilang hypertension. Madalas itong tawagin na silent killer dahil maraming tao ang may ganitong kondisyon ngunit walang malinaw na sintomas. Sa paglipas ng panahon, ang hindi nakokontrol na hypertension ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng sakit sa puso, stroke, pinsala sa bato, at iba pang seryosong kondisyon. Dahil dito, maraming Pilipino ang naghahanap hindi lamang ng medikal na paggamot kundi pati ng mga natural na paraan upang masuportahan ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng pagkain, pamumuhay, at tradisyonal na halamang gamot. Sa Pilipinas, matagal ng bahagi ng kultura ang paggamit ng mga halamang gamot. Ang kaalamang ito ay ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Dahil sa tropical na klima ng bansa, maraming halamang may potensyal na medisinal ang madaling tumubo. Ang ilan sa mga ito ay napag-aralan na rin ng mga siyentipiko at kinilala pa ng Department of Health bilang mga tradisyonal na halamang gamot. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi dapat palitan ng mga halamang ito ang mga gamot na inireseta ng doktor. Sa halip, maaari lamang silang magsilbing karagdagang suporta dahil sa mga sustansya, antioxidants, at natural na compounds na nakakatulong sa kalusugan ng puso. Simulan natin sa isa sa mga pinakakilalang halamang gamot sa Pilipinas, ang sambong, na may siyentipikong pangalan na Blumea balsamifera, ay isang tropikal na halamang palumpong na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na halamang gamot ng mga Pilipino sa loob ng maraming henerasyon. Madali itong tumutubo sa mga lugar na may mainit na klima at karaniwang makikita sa mga bakuran, herbal gardens at mga rural na lugar sa buong bansa. Madaling makilala ang sambong dahil sa mahahaba at mabangong dahon nito na may malambot at bahagyang mabuhok na tekstura. Kapag dinurog ang mga dahon, naglalabas ang mga ito ng matapang na amoy na herbal na isa sa mga natatanging katangian ng halamang ito. Katutubo ang sambong sa Southeast Asia at mahusay itong tumutubo sa mga tropikal na kapaligiran. Dahil dito, natural itong makikita sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia, at iba pang kalapit na bansa sa rehiyon. Dahil sa matagal na kasaysayan ng paggamit nito sa tradisyonal na medisina at sa mga potensyal na benepisyo nito sa kalusugan, kabilang ang sambong sa mga halamang gamot na kinikilala at itinataguyod ng Department of Health bilang bahagi ng kanilang listahan ng mga aprobadong halamang medisinal para sa mga programang pangkalusugan ng publiko. Karaniwang tumutubo ang sambong bilang isang katamtamang laki ng palumpong na maaring umabot sa taas na humigit kumulang 1 hanggang 3 metro. Mas gusto nitong tumubo sa mga lugar na maaraw at may mamasa-masang lupa. Madalas itong makita sa gilid ng kalsada, sa mga bukas na damuhan at sa mga lugar na malapit sa kagubatan. May mga magsasaka at herbal practitioners na sadyang nagtatanim ng sambong dahil maaaring anihin ang mga dahon nito ng ilang beses sa loob ng 1 taon. Isa sa mga dahilan kung bakit napag-uusapan ang sambong pagdating sa mataas na presyon ng dugo ay ang natural nitong diuretic na epekto. Ang diuretic ay tumutulong sa katawan na maglabas ng sobrang likido sa pamamagitan ng pag-ihi. Kapag masyadong maraming likido at sodium ang naiipon sa katawan, tumataas ang dami ng dugo na umiikot sa mga daluyan ng dugo na maaaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure.
Sa pamamagitan ng pagtulong sa katawan na mailabas ang sobrang tubig at sodium, maaaring makatulong ang sambong sa pagsuporta sa mas maayos na blood pressure at sa pagbawas ng strain sa cardiovascular system. Ang mga dahon ng sambong ay naglalaman ng iba't ibang kapaki-pakinabang na plant compounds tulad ng flavonoids, essential oils, tannins at terpenoids. Pinaniniwalaang ang mga sangkap na ito ang nag-aambag sa antioxidant at anti-inflammatory properties ng halaman. Mahalaga ang antioxidants dahil tumutulong ang mga ito na protektahan ang mga selula ng katawan laban sa oxidative stress. Isang proseso na dulot ng mga hindi matatag na molekula na tinatawag na free radicals. Sa paglipas ng panahon, ang oxidative stress ay maaaring makasira sa mga daluyan ng dugo, magpabilis ng pagtanda ng mga selula, at mag-ambag sa pag-usbong ng mga chronic disease tulad ng sakit sa puso at hypertension. Isa pang mahalagang benepisyo ng sambong ay ang papel nito sa pagsuporta sa kalusugan ng mga bato at ng urinary system. Sa traditional na herbal medicine, matagal nang ginagamit ang sambong upang makatulong sa pagpapadaloy ng ihi at suportahan ang mga bato sa pag-filter ng mga waste products mula sa katawan. May ilang pag-aaral din na nagsasabing maaring makatulong ang sambong sa pag-iwas sa pagbuo ng ilang uri ng kidney stones sa pamamagitan ng pagtulong sa katawan na mailabas ang mga mineral deposits bago pa ito maipon. Dahil sa mga katangiang ito, ginagamit ang sambong hindi lamang para sa suporta sa blood pressure, kundi pati na rin sa mga kondisyon tulad ng mild urinary tract discomfort, fluid retention, at pagpapanatili ng kalusugan ng mga bato. Sa katunayan, may mga herbal preparations na ginawa mula sa dahon ng sambong na ginawang tsaa, kapsula, at tableta bilang bahagi ng mga programang herbal medicine sa Pilipinas. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang paggamit ng halamang gamot ay dapat gawin ng may tamang kaalaman at pag-iingat. Bagamat may mga benepisyo ang sambong, hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng mga gamot na inireseta ng doktor para sa hypertension o iba pang kondisyon. Ang mataas na presyon ng dugo ay isang seryosong suliranin sa kalusugan na nangangailangan ng tamang diagnosis at regular na pagmamanman mula sa mga healthcare professional. Mahalaga rin ang pag-iingat sa paggamit ng sambong dahil sa diuretic nitong epekto. Ang labis na pag-inom nito ay maaaring magdulot ng dehydration o imbalance sa electrolytes, lalo na kung ang isang tao ay umiinom na ng pharmaceutical diuretics o mga gamot na nagpapababa ng blood pressure. Kapag masyadong maraming likido o electrolytes tulad ng potassium at sodium ang nawawala sa katawan, maaaring makaranas ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, panghihina, o hindi regular na tibok ng puso. Ang mga taong may chronic kidney disease, mga buntis, o mga umiinom ng gamot para sa mga kondisyon sa puso ay dapat munang kumonsulta sa healthcare professional bago regular na gumamit ng mga herbal remedy tulad ng sambong. Isa sa mga pinakakaraniwang paraan ng paggamit ng sambong ay ang paggawa nito bilang herbal tea o decoction. Ang sariwa o tuyong dahon ay pinakukuluan sa tubig sa loob ng ilang minuto upang lumabas ang mga kapaki-pakinabang na sangkap nito. Karaniwang kumukuha ng isang dakot ng malinis na dahon at pinapakuluan ito sa tubig ng humigit kumulang 10 hanggang 15 minuto hanggang sa makuha ng tubig ang amoy at mga medicinal components ng halaman. Pagkatapos, pakuluan. Hinahayaan munang bahagyang lumamig ang likido bago ito inumin. Matagal nang ginagamit ang inuming ito sa maraming tahanang Pilipino, hindi lamang upang makatulong sa balanse ng blood pressure, kundi pati na rin sa pagsuporta sa kalusugan ng mga bato at sa paglilinis ng urinary system. May mga taong umiinom ng sambong tea 1 beses o 2 beses sa isang araw bilang bahagi ng tradisyonal na wellness practices. Para sa mga nais ng mas banayad na lasa, maaaring haluan ng karagdagang maligamgam na tubig ang tsaa o ihalo sa iba pang herbal ingredients. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi dapat sosobra sa pag-inom nito.
Tulad ng ibang halamang gamot, ang tamang paggamit at moderation ang susi. Ang susunod na halamang gamot na pag-uusapan natin ay maaaring nasa kusina mo na ngayon. Ito ay ang bawang. Ang bawang, na may siyentipikong pangalan na Allium sativum, ay isa sa mga halamang gamot na pinakaginagamit sa buong mundo. Sa loob ng libu-libong taon, pinahahalagahan ito ng iba't ibang sinaunang sibilisasyon, hindi lamang bilang pampalasa sa pagkain, kundi bilang natural na lunas sa iba't ibang karamdaman. Ayon sa mga tala sa kasaysayan, ginagamit na ang bawang sa sinaunang Egypt, Greece, China, at India bilang bahagi ng kanilang mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling. Bagamat pinaniniwalaang nagmula ang bawang sa Central Asia, naging mahalagang bahagi na ito ng lutuing Pilipino at tradisyonal na medisina. Sa kasalukuyan, isa ito sa mga pangunahing sangkap sa maraming pagkaing Pilipino at malawak na itinatanim sa iba't ibang rehiyong agrikultural ng bansa. Isa sa mga pinakakilalang lugar na nagpo-produce ng bawang ay ang rehiyon ng Ilocos, kung saan kilala ang bawang dahil sa matapang nitong amoy at kakaibang lasa. Ang halamang bawang ay tumutubo mula sa mga bulb na nasa ilalim ng lupa na binubuo ng maraming piraso o cloves, na bawat isa ay may manipis na balat. Kapag itinanim ang mga cloves na ito, tumutubo ang mga berdeng dahon at kalaunan ay nagkakaroon ng bagong bulb sa ilalim ng lupa. Dahil madaling itanim at alagaan ang bawang, isa ito sa mga pinakamadaling maabot na halamang may potensyal na medisinal na maaaring palaguin sa maraming tahanan sa buong mundo. Bukod sa pagiging karaniwang sangkap sa pagluluto, nakakuha rin ng pandaigdigang atensyon ang bawang dahil sa mga potensyal nitong benepisyo sa kalusugan ng puso. Matagal nang pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang bawang dahil sa mga natural na compound na taglay nito na maaaring makatulong sa pagsuporta sa cardiovascular health. Isa sa pinakamahalagang compound na matatagpuan sa bawang ay ang allicin. Kapansin-pansin na ang sariwang bawang ay hindi agad naglalaman ng aktibong allicin. Sa halip, mayroon itong compound na tinatawag na aliin. Kapag ang bawang ay dinurog, tinadtad, o nginunguya, nagkakaroon ng reaksyon kung saan ang isang enzyme na tinatawag na aliinase ay nagko-convert ng aliin upang maging allicin. Ang prosesong kemikal na ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng matapang na amoy ang bawang at kung bakit lumalabas ang marami sa mga benepisyo nito sa katawan. Napag-aralan ang allicin dahil sa mga katangian nitong antimicrobial, antioxidant, at maaring makatulong sa kalusugan ng puso. Ipinapahiwatig ng ilang pag-aaral na maaaring makatulong ang allicin sa pagpaparelax at pagpapalawak ng mga blood vessels sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon ng nitric oxide sa katawan. Ang nitric oxide ay isang molecule na nagsisilbing signal sa mga blood vessels upang mag-relax na nagpapadali sa pagdaloy ng dugo. Kapag mas relaxed at mas maluwag ang mga daluyan ng dugo, maaaring bumaba ang pressure sa loob ng mga arteries na nakakatulong sa mas maayos na blood pressure. Maaaring makatulong ang bawang sa kalusugan ng puso sa iba pang paraan. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang pagkain ng bawang ay maaaring makatulong sa pagbaba ng kabuuang cholesterol levels, lalo na ang LDL cholesterol na kadalasang tinatawag na bad cholesterol. Kapag mataas ang LDL cholesterol, maaaring magkaroon ng pagbuo ng plaque sa loob ng mga arteries na kilala bilang atherosclerosis. Kapag masyadong makipot ang arteries dahil sa plaque, maaaring tumaas ang blood pressure at lumaki ang panganib ng sakit sa puso. Isa pang kapansin-pansing benepisyo ng bawang ay ang potensyal nitong makatulong sa pagbawas ng platelet aggregation. Ang platelets ay maliliit na blood cells na responsable sa pamumuo ng dugo. Kapag masyadong nagiging malagkit ang mga platelets, maaaring mabuo ang mga blood clot na maaaring humarang sa daloy ng dugo. May ilang compound sa bawang na tila nakakatulong upang mabawasan ang pagiging malagkit ng mga platelets na maaaring makatulong sa mas maayos na sirkulasyon ng dugo at sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system.
Pagdating sa nutrisyon, nagbibigay din ang bawang ng ilang mahahalagang micronutrients na mahalaga sa kalusugan. Bagamat kadalasang maliit lamang ang dami ng bawang na kinakain, naglalaman pa rin ito ng mga sustansya tulad ng vitamin C, vitamin B6, manganese, selenium at antioxidants. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong sa immune system, sa pag-aayos ng mga selula at sa iba't ibang metabolic processes sa katawan. Mayaman din ang bawang sa mga sulfur-containing compounds. Pinaniniwalaang ang mga compound na ito ay may papel sa detoxification processes ng katawan, lalo na sa atay. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa natural na detoxification ng katawan, maaaring makatulong ang bawang sa pangkalahatang metabolic at cardiovascular health. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang bawang ay hindi isang milagrosong lunas at hindi nito maaaring palitan ang mga gamot na inireseta ng doktor para sa hypertension. Ngunit ang regular na pagsasama ng bawang sa isang balanseng pagkain ay maaaring makatulong sa pagsuporta sa pangmatagalang kalusugan ng puso. Maraming eksperto sa kalusugan ang nagre-rekomenda ng pagkain ng bawang bilang bahagi ng isang heart-healthy diet na may kasamang gulay, prutas, whole grains, at lean proteins. May iba't ibang paraan kung paano ginagamit ang bawang para sa kalusugan. Ang pinakasimple at pinakakaraniwang paraan ay ang pagdagdag ng sariwang bawang sa mga pang-araw-araw na pagkain. Sa lutuing Pilipino, mahalagang sangkap ang bawang sa maraming putahe. Karaniwan itong ginisa kasama ng sibuyas at mantika sa simula ng pagluluto upang makabuo ng mabangong base para sa mga sabaw, nilaga at ginisang pagkain. Maraming klasikong pagkaing Pilipino tulad ng sinigang, adobo, paksiw, at maging ang sinanggag o garlic fried rice ay umaasa sa bawang para sa lasa at aroma nito. Kapag niluluto ang bawang, bahagyang nababawasan ang tapang ng lasa nito, ngunit nananatili pa rin ang marami sa mga kapaki-pakinabang na compounds nito. May mga tao rin na mas gustong kumain ng bawang ng hilaw dahil ang pagdurog ng sariwang bawang ay nagpapahintulot na mas maraming alisin ang mabuo bago masira ng init ang ilan sa mga aktibong compound. Isang karaniwang tradisyonal na paraan ay ang pagdurog ng 1 o 2 clove ng bawang. Hayaan itong magpahinga ng 1 o 2 minuto upang ma-activate ang enzymes at pagkatapos ay ihalo sa maligamgam na tubig o pulot bago inumin. Mayroon ding mga taong pinong tinatadtad ang hilaw na bawang at hinahalo sa katas ng kalamansi o idinadagdag sa mga salad at sausawan. Bagamat karaniwan ang mga ganitong gawain sa tradisyonal na wellness routines, mahalagang tandaan na ang hilaw na bawang ay maaaring napakalakas. Ang pagkain ng hilaw na bawang ay maaaring magdulot ng iritasyon sa tiyan para sa ilang tao, lalo na kung marami ang nakain o kung walang laman ang tiyan. Ang mga may sensitibong tiyan, ulcer, gastritis, o acid reflux ay maaaring makaranas ng sintomas tulad ng heartburn, pagduduwal, o kabag. Para sa mga taong ito, maaaring mas madaling tanggapin ng katawan ang lutong bawang kaysa sa hilaw. Isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang bawang ay maaaring kumilos bilang isang banayad na natural blood thinner. Bagamat maaaring makatulong ito sa sirkulasyon ng dugo, maaari rin itong dagdagan ang panganib ng pagdurugo sa ilang sitwasyon. Ang mga taong umiinom ng blood-thinning medications o naghahanda para sa operasyon ay dapat munang kumonsulta sa doktor bago regular na kumain ng maraming bawang o uminom ng garlic supplements. Ang mga buntis ay dapat ding gumamit ng moderation kapag umiinom ng bawang sa daming panggamot. Kahit na ang karaniwang dami nito sa pagluluto ay karaniwang itinuturing na ligtas, mahalaga ring tandaan na mas nagiging epektibo ang mga benepisyo ng bawang kapag sinasabayan ito ng malusog na pamumuhay. Ang pagkain ng balanseng dieta, pagbabawas ng sodium o asin, pagiging pisikal na aktibo, maayos na pamamahala ng stress, sapat na tulog, at regular na pagpapatingin sa doktor ay lahat mahalagang hakbang sa pagpapanatili ng normal na blood pressure. Mas nagiging kapaki-pakinabang ang bawang hindi bilang nag-iisang lunas,
kundi bilang bahagi ng isang holistic na paraan ng pangangalaga sa kalusugan na kinabibilangan ng tamang nutrisyon, preventive care, at siyentipikong medikal na paggamot kung kinakailangan. Sa gitna ng ating talakayan, kung nakikita mong kapaki-pakinabang at makabuluhan ang impormasyong ito, maglaan ng sandali upang ilike ang video at ibahagi ito sa iba na maaring makinabang sa pag-aaral tungkol sa natural na paraan ng pangangalaga sa kalusugan. Ang simpleng pagbabahagi ng kaalaman ay makakatulong upang mas maraming tao ang maging mulat sa kung paano maaaring makatulong ang mga pang-araw-araw na pagkain at halaman sa mas malusog na pamumuhay. Maaari ka ring mag-iwan ng komento sa ibaba kung nasubukan mo ng gumamit ng bawang o alinman sa mga halamang gamot na nabanggit natin sa inyong tahanan. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang mga tradisyonal na remedyo ay ipinapasa mula sa mga lolo't lola hanggang sa mga magulang at anak, at ang pagbabahagi ng ganitong karanasan ay tumutulong sa pagpapanatili ng mahalagang kaalamang pangkultura. At kung nais mo pang matuto tungkol sa kalusugan, agham, nutrisyon, at tradisyonal na kaalaman sa halamang gamot, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Layunin naming bumuo ng isang komunidad na nagbabahagi ng karunungan at kamalayan upang mas maraming tao ang maging mas maalam, mas malusog, at mas handang gumawa ng tamang desisyon para sa kanilang kapakanan. Ngayon naman ay ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa isa pang halamang pamilyar sa maraming Pilipino, ang lagundi, na may siyentipikong pangalan na Vitex negundo, ay isang halamang palumpong na malawak na ginagamit sa tradisyonal na halamang gamot ng mga Pilipino. Sa loob ng maraming henerasyon, naging bahagi ito ng mga paraan ng pagpapagaling sa mga komunidad, lalo na sa mga probinsya, kung saan umaasa ang mga tao sa mga halamang madaling matagpuan sa kanilang kapaligiran upang gamutin ang mga karaniwang karamdaman. Tumutubo ang lagundi sa maraming bahagi ng tropikal na Asya at partikular na sagana sa mga bansang tulad ng Pilipinas, India, Sri Lanka at Thailand. Dahil mahusay itong tumutubo sa mainit na klima at madaling makibagay sa iba't ibang uri ng lupa, madalas itong makita na natural na tumutubo sa mga bukas na damuhan, gilid ng kalsada, malapit sa mga ilog, at sa mga bakuran ng mga bahay sa buong Pilipinas. Karaniwang tumutubo ang lagundi bilang isang palumpong o maliit na puno na maaaring umabot ng hanggang 5 metro ang taas. Isa sa pinakamadaling paraan upang makilala ang halamang ito ay ang kakaibang anyo ng mga dahon nito. Karaniwan, ang bawat dahon ay binubuo ng 5 makikitid na leaflet na nakabuka mula sa gitnang tangkay, kaya nagmumukha itong parang hugis bituin. Kapag dinurog ang mga dahon, naglalabas ito ng medyo matapang na amoy na erbal na karaniwang iniuugnay sa mga halamang gamot. Dahil sa malawak na paggamit nito sa tradisyonal na halamang gamot ng mga Pilipino, naging paksa rin ng pag-aaral ng mga siyentipiko ang lagundi upang masuri at mapatunayan ang mga benepisyo ng mga tradisyonal na remedyo. Sa katunayan, ang lagundi ay kabilang sa mga halamang gamot na kinikilala at itinataguyod ng Department of Health bilang bahagi ng opisyal na listahan ng mga aprobadong herbal medicines sa bansa. Marami ng Pilipino ang pamilyar sa lagundi dahil ginawa na rin itong iba't ibang herbal products tulad ng tablets, syrups, at teas na karaniwang ginagamit para sa mga kondisyon sa paghinga tulad ng ubo, hika, at bronchitis. Ang mga dahon ng lagundi ay naglalaman ng mga compound na maaaring makatulong sa pag-relax ng mga kalamnan sa daanan ng hangin at sa pagbawas ng pamamaga sa respiratory tract, kaya mas nagiging madali ang paghinga para sa mga taong nakararanas ng iritasyon sa paghinga. Ngunit bukod sa mga kilalang benepisyo nito sa respiratory health, naglalaman din ang lagundi ng mga natural na compound na maaaring makatulong sa pagsuporta sa sirkulasyon ng dugo at sa kalusugan ng cardiovascular system. Ang mga dahon nito ay mayaman sa mga plant-based chemicals tulad ng flavonoids, iridoids, at iba pang phytochemicals na may antioxidant at anti-inflammatory properties.
Malaki ang papel ng inflammation o pamamaga sa pagbuo ng maraming chronic diseases, kabilang ang hypertension at sakit sa puso. Kapag ang katawan ay nakararanas ng matagal na pamamaga, maaaring maging matigas at hindi gaanong flexible ang mga blood vessels. Dahil dito, nagiging mas mahirap ang maayos na pagdaloy ng dugo sa mga arteries na maaaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure. Ang mga compound na matatagpuan sa lagundi ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga at sa pagprotekta sa mga blood vessels laban sa oxidative damage. Nangyayari ang oxidative damage kapag ang mga free radicals, mga hindi matatag na molekula na nabubuo mula sa normal na metabolismo at mga environmental factors ay umaatake sa mga selula at tissue ng katawan. Kapag ang mga blood vessels ay nalalantad sa mataas na antas ng oxidative stress, maaaring masira ang kanilang inner lining na nagdaragdag ng panganib ng hypertension at iba pang cardiovascular problems. Ang mga antioxidants na matatagpuan sa lagundi ay maaaring makatulong na in-neutralize ang mga free radicals na ito na sumusuporta sa mas malusog na blood vessels at mas maayos na sirkulasyon ng dugo. Kapag maayos ang sirkulasyon, mas madaling na ihahatid ng dugo ang oxygen at mga sustansya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isa pang kapansin-pansing katangian ng lagundi ay ang potensyal nitong makatulong sa pagsuporta sa natural na depensa ng katawan laban sa impeksyon. Matagal nang pinaniniwalaan ng mga tradisyonal na herbal practitioners na ang lagundi ay tumutulong sa katawan na labanan ang mga impeksyon at mapanatili ang balanse ng respiratory at circulatory systems. Ipinapakita rin ng ilang modernong pag-aaral na ang ilang compounds sa halamang ito ay may antimicrobial at anti-inflammatory properties na maaaring magpaliwanag kung bakit ito matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina. Sa tradisyonal na halamang gamot ng mga Pilipino, karaniwang inihahanda ang mga dahon ng lagundi sa pamamagitan ng isang paraan na tinatawag na decoction. Ang decoction ay isang uri ng herbal tea na ginagawa sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mga bahagi ng halaman tulad ng dahon, balat ng puno o ugat sa tubig upang mailabas ang mga kapaki-pakinabang na sangkap nito upang makagawa ng lagundi tea. Karaniwang hinuhugasan muna ng mabuti ang mga sariwang dahon at pagkatapos ay pinakukuluan sa tubig ng humigit kumulang 15 minuto. Sa prosesong ito, natutunaw sa tubig ang mga natural na compounds mula sa dahon. Pagkatapos pakuluan, hinahayaan munang bahagyang lumamig ang inumin bago ito inumin. Sa maraming rural na komunidad, patuloy pa ring ginagawa ng mga pamilya ang paghahanda ng lagundi tea gamit ang mga dahon na kinukuha lamang mula sa mga halamang tumutubo sa kanilang paligid. Ipinapakita nito ang matibay na ugnayan ng tradisyonal na kaalaman at ng kalikasan sa kulturang Pilipino. May mga taong umiinom ng lagundi tea kapag nakararanas ng discomfort sa paghinga, habang ang iba naman ay iniinom ito paminsan-minsan bilang bahagi ng kanilang tradisyonal na wellness practices. Karaniwang may bahagyang mapait na lasa ang lagundi tea na karaniwan sa maraming halamang gamot. Bukod sa pag-inom nito bilang tsaa, ginagamit din sa ilang tradisyonal na pamamaraan ang dinurog na dahon ng lagundi para sa steam inhalation upang makatulong sa pagginhawa ng paghinga. Maaaring ilagay ang mga dahon sa kumukulong tubig at maingat na langhapin ang singaw nito upang makatulong sa pag-relax ng mga daanan ng hangin. Bagamat mas kaugnay ito sa mga kondisyon sa paghinga, ipinapakita nito kung gaano ka-versatile ang lagundi sa tradisyonal na medisina. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang paggamit ng mga halamang gamot ay dapat gawin ng may tamang kaalaman at pag-iingat. Kahit na ang lagundi ay karaniwang itinuturing na ligtas kapag ginagamit sa tamang dami, mahalaga pa rin ang wastong dosage at moderation. Ang labis na paggamit ng herbal preparations ay maaaring magdulot ng mga hindi kanais-nais na epekto tulad ng pananakit ng tiyan, allergic reactions, o pakikipag-interact sa ibang gamot. Iba-iba ang reaksyon ng katawan ng bawat tao sa mga herbal compounds at maaaring maapektuhan ito ng mga salik
tulad ng edad, kalagayan ng kalusugan, at mga kasalukuyang sakit. Dapat maging lalo pang maingat ang mga buntis sa paggamit ng mga halamang gamot dahil may ilang plant compounds na maaaring makaapekto sa hormonal balance o sa pagdevelop ng sanggol. Ang mga taong may malalang kondisyon sa kalusugan tulad ng sakit sa bato, problema sa atay, o sakit sa puso ay dapat ding kumonsulta muna sa healthcare professional bago regular na gumamit ng mga halamang gamot. Bukod dito, ang mga taong kasalukuyang umiinom ng gamot para sa blood pressure, sakit sa puso, o iba pang kondisyon ay dapat munang kumonsulta sa kanilang doktor bago pagsabayin ang herbal remedies at mga prescription drugs. May ilang compounds sa mga halaman na maaaring makipag-interact sa mga gamot at maaaring magpalakas o magpahina sa epekto ng mga ito. Mahalaga ring tandaan na bagamat ang mga halamang tulad ng lagundi ay maaaring magbigay ng suporta sa kalusugan, hindi nila dapat palitan ang mga medikal na paggamot na nakabatay sa siyentipikong ebidensya para sa mga kondisyon tulad ng hypertension. Ang mataas na presyon ng dugo ay isang seryosong kondisyon sa kalusugan na nangangailangan ng tamang diagnosis, regular na pagmamanman at gabay mula sa mga profesional sa medisina. Tulad ng nakita natin ngayon, napakayaman ng Pilipinas pagdating sa mga halamang gamot na matagal nang ginagamit upang suportahan ang kalusugan at kagalingan ng katawan. Mula sa sambong na tumutulong sa katawan na maglabas ng sobrang likido, hanggang sa bawang na sumusuporta sa maayos na sirkulasyon ng dugo, hanggang sa lagundi na may mga compound na may anti-inflammatory properties. Ipinapaalala sa atin ng mga halamang ito na ang kalikasan ay may mga mahalagang yaman na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na puso at sa pagsuporta sa balancing blood pressure. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga halamang gamot ay mas nagiging epektibo kapag sinasabayan ng isang malusog na pamumuhay. Ang pagkain ng balanseng dieta, pagbabawas ng asin at mga processed foods, pagiging pisikal na aktibo, pagkakaroon ng sapat na tulog, at maayos na pamamahala ng stress ay may malaking papel sa pagprotekta sa kalusugan ng puso. Maaaring makatulong ang mga halamang gamot sa pagsuporta sa kalusugan, ngunit hindi nila dapat palitan ang wastong pangangalagang medikal o ang mga gamot na inireseta ng doktor. Laging kumonsulta sa isang healthcare professional, lalo na kung mayroon kang kasalukuyang kondisyon sa kalusugan o kung umiinom ka ng maintenance medicine para sa hypertension. Ang tunay na halaga ng pag-aaral tungkol sa mga halamang ito ay hindi lamang sa paggamit sa kanila ng tama, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng tradisyonal na kaalaman na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kapag nauunawaan natin ang kahalagahan ng mga likas na yaman sa ating paligid, nagiging mas handa tayo na gumawa ng mas matalinong desisyon tungkol sa ating kalusugan at maibahagi ang kaalamang ito sa ating mga pamilya at komunidad. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito at may bago kang natutunan ngayon, huwag kalimutang i-like ang video upang mas marami pang tao ang makadiskubre ng impormasyong ito. Mag-subscribe din sa channel para sa mas marami pang educational content tungkol sa kalusugan, agham, at tradisyonal na kaalaman. At sa comment section sa ibaba, ibahagi ang iyong karanasan. Nasubukan mo na ba o ng iyong pamilya ang alinman sa mga halamang gamot na ito? Ang iyong kwento ay maaaring makatulong sa iba na matuto at maging mas mulat sa mga natural na paraan ng pagsuporta sa kanilang kalusugan.